umaga po, kami po ang Group 5 na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwentong Ang Alamat ng Ampalaya. Atin na pong umpisahan ang kwentong Ang Alamat ng Ampalaya. Noong araw, sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay na may kanya-kanyang magandahang taglay. Si kalabasa na may kakaibang tamis. Si kamatis na may asim at malasot lang kutis. Si luya na may maanghang. Si labanos na sobra ang kaputian. Si talong na may lilang balat. Si mustasa na may lunting ang pisngi. Si singkamas na may kakaibang lutong na taglay. Si sibuyas na may manipis na balat at si patola na may magaspang na kaakit-akit. Subalit may isang gulay na umusbong na kakaibang anyo. Siya ay si ampalaya na may maputlang kulay at ang lasa hindi may paliwanag. Araw-araw, walang ginawa si ampalaya kung hindi ikumpara ang kanyang itsura at lasa sa kapwa niya gulay. At dahil dito, ay nagbalak siya ng masama sa kapwa niyang mga gulay. Sumapit ang gabi, kinuha ni ampalaya ang lahat ng magagandang katangian ng mga gulay at kanyang isinuot. Tuwang-tuwa sa ampalaya dahil ang dating gulay na hindi pinapansin ang ngayon ay pinapaguluhan. Ngunit walang lihim na hindi nabunyag. Nagtipon-tipon ang mga gulay na kanyang ninakawan. Napagkasundoan nilang sundan ang mga gulay na may gandang kakaiba at laking gulat nila nang makita nilang hinuhubad nito isa-isa ang mga katangian na kanilang taglay. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tumambad sa kanila si ampalaya. Nagalit ang mga gulay at kanilang iniharap si ampalaya sa diwata ng lupain. Isinumbong nila ang ginawang pagnanakaw ni ampalaya. Dahil dito, nagalit ang diwata lahat ng magagandang katangian na kinuha sa mga kapwa niyang gulay. Laking tuwa ni ampalaya dahil inisip niya na iyon lamang ang kabayaran sa ginawa niyang kasalanan. Ngunit makalipas ng isang sandali ay nag-iba ng kanyang anyo. Ang balat niya ay kumulubot dahil ang kinis at gaspang na taglay ni upo at kamatis ay nag-away sa loob ng kanyang katawan. Maging ang mga iba't ibang lasa ng gulay ay naghatid ng hindi magandang panlasa sa kanya, kung kaya't pait ang idinulot nito. Ang kanyang kulay ay naging madilim na luntian. Ngayon, kahit masustansyang gulay si ampalaya, marami ang hindi nagkakagusto sa kanya dahil sa pait na kanyang lasa. Walang mabuting na idudulot ang inggit. Nilikha tayo ng Diyos ng may iba't ibang katangian. Kaya maging kontento tayo at Iwasang ikumpara ang sarili sa iba. At dito na nagtatapos ang kwentong Ang Alamat ng Ampalaya.